Hindi kailanman naniwala si Sarah sa malalaking deklarasyon ng pag-ibig. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi kailangang isigaw o ipangako sa harap ng maraming tao. Natutunan niya mula sa mga relasyon na nasaksihan niya, mula sa mga kabiguang nakita niya, na ang totoong pagmamahal ay makikita sa mga maliliit na bagay lamang. Kaya nang una niyang makilala si Leonardo, hindi niya agad ito itinuring na espesyal. Nagkakilala sila sa isang lugar na walang romansa. Isang simpleng pagtitipon na dinaluhan niya dahil may kaibigan siyang humila sa kanya para makalabas naman ng bahay. "Sandali lang tayo," sabi ng kaibigan niya noon. "Kailangan mo rin namang makakita ng ibang tao. Palagi ka na lang nandyan sa bahay mo." Hindi na tumutol si Sarah. Nakaupo siya sa gilid ng mesa. Hawak ang baso ng juice. Nakikinig lang siya sa ingay ng paligid nang may umupo sa tabi niya. "Okay ka lang ba?" Tanong ng lalaking hindi niya kilala, na mas matanda sa kanya ng parang mga 20 years. "Okay lang," sagot ni Sarah at bahagyang ngumiti. "Leonardo," pakilala ng lalaki at inabot ang kamay. "Friend lang ako ng mga magulang ng kaibigan mo. Actually, wala rin talaga akong kilala rito. Yung kaibigan lang na nagsama sa akin." Tumugon naman siya kaagad. "Ako naman si Sarah. Ako rin, wala rin akong masyadong kilala rito. Mabuti at nilapitan mo ako. Nabisa rin kasi yung friend ko sa ibang bisita. Ang bala ko sana kumain na lang tapos alis na agad." Natawa naman si Leonardo. Walang spark noong una. Walang kakaibang pakiramdam. Isang normal na simula lang. At yon ang nagustuhan ni Sarah. Habang tumatagal ang gabi, napansin niyang kay Leonardo na pala siya halos nakikipagkwentuhan. Hindi ito sumasabat kapag nagsasalita siya. Hindi rin ito kinikwento agad ang sarili nito. Kapag may itinatanong siya, sinasagot naman ito ng diretso. Kapag siya ang nagsasalita, naroon ang atensyon ni Leonardo na parang walang ibang kailangang pakinggan kundi siya lang. Gusto niya talagang kausap ang mas matanda sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niya ng mas matanda at mas mature kaysa sa kanya. Kay Leonardo, papasa na itong tatay niya, pero ayaw niya ng ganoon. Mas nakikita niya ito bilang lalaki, at hindi rin naman halatang nasa 40s na. Clean looking kasi ito at palagi pang nakangiti. "Masaya akong nakausap ka," nakangiting sabi ni Sarah. Ngumiti rin si Leonardo. "Ako rin, nakasave na sa akin ang number mo. Sana magkita pa tayo ulit. Gustong gusto kitang kakwentuhan." Walang pangako sa salitang yon, ngunit tumatak naman sa kanya. Hindi sila agad naging magkasama. Walang mabilis na pag-amin. Walang ligawan na puno ng bulaklak at sorpresa. Ang mayroon lang sila, mga pag-uusap at mga pagkikitang hindi kailangang pilitin. Isang gabi, nagkape sila sa isang tahimik na lugar. Wala masyadong tao roon, kaya mas komportable si Sarah. Baka may mapataas ang kilay na nakikipag-date siya sa 15 years ang agwat sa kanya. Pero anong magagawa niya kung sa katulad ni Leonardo, nararamdaman niyang safe at komportable siya? Isa pa, nasa legal age na naman siya, kaya alam niya na ang kanyang ginagawa. "Anong ginagawa mo kapag mag-isa ka?" tanong ni Leonardo. Nagkibit balikat si Sarah. Nagbabasa, nagsusulat minsan." Ikaw?" Mahina itong tumawa. "Ako rin. Gusto kong nagbabasa. Mahilig din ako sa mga libro." "Hindi ka ba nalulungkot minsan?" tanong niya bigla. 37 ka na, pero wala ka pa ring asawa. Ako kasi, maaga talaga akong naulila. Mabuti na lang may naiwang malaking savings ang parents ko. Kaya kahit papaano, may panggastos ako at natutuloy ko ang pag-aaral ko. 1 taon na lang, matatapos na ako. Kapag nakagraduate na ako, kung pwede, gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya. Tumigil si Leonardo sandali bago sumagot. "Malungkot ang buhay ko.
Pero gusto ko ring sumaya, Sarah. Nginitian niya na lamang ito. Gayunpaman, kahit na nakilala niya si Leonardo, may mga pagkakataong nararamdaman niya ang mga puwang. Kapag may tanong siya tungkol sa pamilya ni Leonardo, maikli lang ang sagot nito. Kapag tungkol sa trabaho, pangkalahatan lamang ang sinasabi. Ngunit hindi yon nagpaalarma kay Sarah. Sa halip, inisip niyang hindi lahat ng tao ay handang maglatag ng buong buhay sa simula. Iniisip niya na lang na hindi kailangang malaman ang lahat para magmahal. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, napansin niyang huminto si Leonardo saglit na parang may iniisip. May problema ba? Tanong ni Sarah. Umiling naman ito. Wala. Pagod lang. Tinanggap ni Sarah ang sagot na yon. Ayaw niyang mangulit. Mas matanda ito sa kanya at baka ayaw nito sa mga taong makukulit. Pagkatapos ng 2 buwan ng paglabas at pagkikita, naging silang dalawa ni Leonardo. Masaya siya na boyfriend niya na ito. May nakakasama na siya sa mga lakad niya at hindi na siya nag-iisa. Mahal mo ba ako? Tanong ni Sarah dito. Inayos ni Leonardo ang buhok niya at marahan siyang hinalikan. Oo naman. Ikaw lang ang nagpasaya sa akin ng ganito. Hindi ko to naramdaman kahit kanino. Sa'yo lang, Sarah. Bigla tuloy siyang na-curious sa mga naging ex-girlfriend nito. Kwentuhan mo nga ako tungkol sa mga naging ex mo? Umungol ito at napailing. Huwag na. Hindi dapat pinag-uusapan ng mga yon. Focus na lang tayo sa ating dalawa. Naghahanap ka ng pag-aawayan? Hindi napigilang tumawa ni Sarah. Of course not. Hindi ako ganyan, ano? Gusto ko lang malaman ang mga common denominator ng mga naging ex mo at bakit kayo naghiwalay. Ako, may 2 akong ex-boyfriend nung high school and college pero hindi naman seryoso. Pareho kasing immature. Napabuntong hininga si Leonardo na parang ayaw makinig. Natawa na lang ulit si Sarah at itinigil yon. Niyakap niya ito at nakontento sa ganoong pakiramdam. Ngunit unti-unti may mga bagay siyang napapansin. Hindi siya kailanman inimbitahan sa mundo ni Leonardo. Walang kaibigang ipinakilala. Walang pamilya, walang opisina. Wala ni isang lugar na maituturing niyang bahagi ng buhay nito na hindi hiwalay sa kanya. Kapag siyang nagyayaya, palagi sa walang tao ang gusto nito o kaya ay outside the city. Iniisip niya na adventurous lang talaga si Leonardo, kaya gusto nito ng malayo kapag may date sila. Isang gabi, habang nasa biyahe sila pa uwi, hindi niya na napigilan. May nakakaalam ba tungkol sa akin? Tumigil si Leonardo saglit na parang nag-iisip ng tamang sagot. Oo naman. Sino? May ilan. Sagot nito at parang ayaw pang idetalye. Tinanggap yun ni Sarah. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ayaw niyang maging babae na nagtatanong ng sobra. Ayaw niyang maging komplikasyon yun. Natutunan niya na ang paghingi ng paliwanag ay parang paghingi ng utang na nakakabigat para sa kanilang dalawa. Kaya pinigilan niya ang sarili. Kapag hindi siya tinatawagan, hindi siya nagrereklamo. Kapag hindi siya binabati sa mahalagang araw, iniisip niyang busy lang ito. Kapag bigla itong nawawala ng ilang araw, sinasabi niya sa sarili na may buhay din naman ang kanyang boyfriend. Isang beses, nagkasakit si Sarah. Hindi malala, pero sapat para hindi siya makapasok sa trabaho. Nag-message siya kay Leonardo. Masamang pakiramdam ko. Sumagot ito makalipas ang ilang oras. Magpahinga ka. Tatawag ako mamaya. Pero makalipas ang ilang oras, hindi na ito tumawag. Kinabukasan, nagkita sila na parang walang nangyari. Okay ka na ba? Tanong ni Leonardo. Oo, sagot ni Sarah kahit gusto niyang sabihin na hinintay niya ito. Ngumiti lang siya. Ayaw niyang maging dahilan ng abala. Unti-unti, natutunan ni Sarah na manahimik. Ang maghintay ng hindi nagtatanong.
ang umintindi kahit walang paliwanag, ang maging kontento sa kung anong ibinibigay sa kanya ni Leonardo. Sa isip niya, yun siguro ang kahulugan ng pagiging nasa mature na relasyon. Pero may pagkakataon na hindi rin talaga mapigilan ni Sarah ang sarili na makaramdam ng tampo. Tahimik ang silid nila ng gabing yon. May halong singaw ng mainit na tubig at amoy ng sabon ng hangin. Nakatagilid si Sarah sa kama. Nakapulupot ang kumot sa katawan niyang walang saplot. Sa banyo, narinig niyang huminto ang tunog ng shower. Lumabas si Leonardo. May tuwalya sa balikat at sa bewang. Basa pa ang buhok nito. Dumiretso ito sa aparador, kinuha ang damit at nagsimulang magbihis na parang may hinahabol na oras. Aalis na ako. Sabi nito ng kaswal na parang simpleng anunsyo lang. Babalik ako sa Wednesday. May mga bagay lang akong kailangang asikasuhin sa trabaho. Humigpit ang hawak ni Sarah sa kumot. Umangat siya ng kaunti at pilit tinatakpan ng sarili. Aalis ka na agad? Hindi ba pwedeng saka na yan? Napahinto si Leonardo at humarap sa kanya. Sarah! Gusto pa kitang mayakap? Putol niya sa gusto pa nitong sabihin. Bakit pakiramdam ko parang hindi mo talaga ako priority? Parang sinisingit mo lang ako sa oras mo. Kapag may time ka lang, doon mo lang ako naaalala. Kahit sa text at tawag ganun ka rin. Lumapit si Leonardo at naupo sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ko sinasadya na maramdaman mo yan. Busy lang talaga ako. Alam ko naman na busy ka. Alam ko rin na hindi ka rin matext na tao. Pero sana i-update mo pa rin ako sa mga bagay na nangyayari sa'yo sa isang araw. Mabilis na sagot ni Sarah. Palagi kitang iniintindi, pero minsan gusto ko rin sanang maramdaman na ako naman. Tahimik silang dalawa. Sa katahimikang yon, hinila ni Leonardo si Sarah papalapit. Hinaplos ang likod niya ng dahan-dahan at may pagsuyo. Sorry, babawi ako. Tumingala si Sarah. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin na hindi sapat ang pangakong paulit-ulit. Pero pinili niyang manahimik. Hinayaan niyang yakapin siya ni Leonardo. Hinayaan niya ang init ng katawan nito ang pansamantalang pumuno sa kakulangang nararamdaman niya. Namalayan na lang niya na humiga silang muli sa kama. Hindi nagmadali si Leonardo. Dumampi ang mga labi nito kay Sarah ng marahan, na parang sinusubukang iparamdam sa kanya na naroon pa rin ito. Gumanti si Sarah. Hindi dahil wala na siyang tanong, kundi dahil yun lang ang paraan na alam niya para manatili si Leonardo. Sa gitna ng pagiging magkalapit, may bahagi sa loob ni Sarah na umaasa na baka sa pagkakataong yon ay iba na. Baka pagkatapos nun, hindi na siya maghihintay. Baka hindi na siya magbibilang ng oras at araw kung kailan ulit sila magkikita. Ngunit matapos ang lahat, bumangon pa rin si Leonardo. Kailangan ko na talagang umalis, sabi nito habang kinukuha ang bag. Mabilis ulit ang galaw na para bang walang nangyari sa kanila kanina. Tumango si Sarah, nakaupo pa rin sa kama habang yakap ang kumot. Iingat ka sa biyahe. Lumapit si Leonardo at hinalikan ng noo niya. Magte-text ako pagdating ko. Naiwan si Sarah sa silid at nakatingin sa pintuan na dahan-dahang sumara. Bumangon siya at tumingin sa salamin. May bakas ng lambing sa mga mata niya, pero may aninong hindi na niya kayang itago pa. Napabuntong hininga na lang si Sarah. Lumipas ang mga linggo. Sa mga panahong yon, may unti-unti na siyang nararamdaman sa katawan niya. May duda na siya roon, dahil hindi naman nila ginagawa yon ni Leonardo ng may proteksyon. Kaya nang makita niya ang dalawang guhit, natulala na lang siya ng matagal. Kailangan niyang sabihin kay Leonardo. Nagkita sila kinagabihan sa isang maliit na kainan na madalas nilang puntahan. May sasabihin ako, agad niyang sinabi bago pa makaupo ng maayos si Leonardo. Tumango naman ito. Sige,
Ano yun? Huminga siya ng malalim. Buntis ako? Hindi agad nagsalita si Leonardo. Hindi ito umalis. Wala rin siyang nakitang emosyon na hindi niya magugustuhan. Tumingin lang ito sa mesa na parang may binibilang sa isip. Sigurado ka? Tanong nito sa wakas. Oo, nagpa-check up na rin ako. Isa pa, nag-expect na ako rito, Leonardo. Hindi naman tayo gumagamit ng proteksyon. Muling natahimik si Leonardo. Hinawakan nito ang baso ng tubig pero hindi naman yun iniinom. Hindi pa rin nagsasalita ang kanyang boyfriend. Medyo nainis tuloy si Sarah. Alam niyang tahimik na tao si Leonardo. Pero hindi niya gusto ang katahimikang yon ngayong buntis na siya. Kailangan niya ng sagot. Leonardo, maingat niyang tawag dito. Anong sasabihin mo? Ano nang balak natin? Magsalita ka naman. Ayaw mo ba na nabuntis mo ko? Dahan-dahang huminga si Leonardo. Hindi naman sa ganun. Nag-iisip lang ako. Nang alin? Tanong ni Sarah at pilit na pinapakalma ang sarili. Natatakot ka ba? Natatakot din naman ako pero haharapin ko to kasi in a way, ginusto ko rin naman na may mabuo kasi hindi ako nag-ingat. Muling natahimik si Leonardo. Kinuha nito ang kamay ni Sarah sa ibabaw ng lamesa. Ayokong isipin mo na tatakbuhan kita. Nabigla lang ako. Siyempre, hindi naman natin napag-uusapan. Pananagutan ko to. Ikaw ang bata, maakuin ko ang responsibilidad. Parang may mainit na dumaloy sa katawan ni Sarah. Hindi yun eksaktong tuwa, pero sapat para pakalmahin ang takot niya. Talaga? Oo, Sagot ni Leonardo. hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Sa sandaling yon, parang may kumatok sa isip ni Sarah. Mas inaasahan niya lang siguro na aalokin siya nito ng kasal. Inaasahan niya lalo na at buntis na siya at mas matanda sa kanya si Leonardo. Huminga ng malalim si Leonardo. Sasamahan kita sa pagbubuntis mo. Sasama ako sa check-up sa mga kailangan nyo ng bata. Nandito ako. Ngumiti si Sarah at pinili na lamang na makontento roon. Para sa kanya, sapat na yon. Hindi niya siguro kailangang pilitin na may singsing. Hindi niya siguro kailangan ng pangako na masyadong malaki para sa sitwasyon nila ngayon. Ang mahalaga ay hindi siya mag-isa. Pero ang mga pangakong yon ni Leonardo, hindi naman pala tutuparin. Hindi biglaan ang pagkawala nito sa kanyang buhay. Unti-unti lang na halos hindi niya naramdaman noong una. Akala ko pupunta ka, bakit hindi ka na naman sumipot? Tanong niya rito at naiinis na talaga. Wala man lang akong kasama sa check-up ko. Napabuntong hininga si Leonardo. I'm sorry. May mga kailangan lang talaga akong gawin sa trabaho ko. Nagpadala naman ako ng pera para sa... Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, moral support para sa akin. Alam mo namang first time kong magbuntis tapos wala ka. Hindi na napigilang umiyak ni Sarah. Sa labis na frustration na nararamdaman niya, ibinaba na lamang niya ang tawag. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas lumiliit ang presensya ni Leonardo. Hindi na ito bumibisita. Hindi na ito nagyayaya na lumabas sila. Hindi na ito nagtatanong tungkol sa check-up. Hanggang sa hindi na rin nagpapadala ng pera. Minsan, nasa taxi siya pa uwi. Napatingin siya sa labas. May nakita siyang isang mag-asawa na magkahawak ang kamay. Napababa siya ng tingin at hinawakan ang tiya niya. Tama ba na siyang hinayaan kong maging ama ng anak ko? Lumipas pa ang mga buwan, wala ng mensahe, wala ng paliwanag, at wala ng kahit na ano mula kay Leonardo. Hindi siya nagpunta rito. Hindi siya nagtanong sa mga kaibigan. Hindi siya nagpost, naghanap o naghabol. Sa halip, nagdesisyon siya na isasara niya ang pintuang binuksan niya para kay Leonardo. Nang dumating ang araw na manganganak na siya, mag-isa niyang hinarap yon. Natatakot siya pero kailangan niyang gawin para sa anak niya.
Hindi niya yon na iniisip bilang kalungkutan. Iniisip niya na lang na may isang anghel na ibibigay sa kanya dahil ayaw ng Diyos na mag-isa siya. "Ma'am, huminga po kayo ng malalim," sabi sa kanya ng nurse na mahinahon. Tumango si Sarah kahit nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang gilid ng kama at parang doon lang siya kumukuha ng lakas. "Malapit na po," sabi ng doktor. Wala siyang tinawagan, wala siyang hinintay. Hindi dahil wala siyang gustong kasama, kundi dahil natutunan niya kung paano harapin ang mga bagay nang hindi umaasa sa pagdating ng iba. Sumakit ang katawan niya sa paraang hindi niya pa nararanasan. Pero malinaw ang isip niya. Walang takot na mawawala siya. Walang tanong kung kakayanin niya ba. Kailangan niyang kayanin. "Isa pa po, ma'am," sabi ng doktor. "Kaya niyo po yan." Hindi niya alam kung para sa panganganak ang mga salitang yon o para sa buong buhay niya simula ngayon. Isang sigaw ang kumawala sa kanya. Wala nang mapaglalagyan ang sakit para kay Sarah. At pagkatapos, isang iyak ang pumuno sa pandinig niya. "Congratulations," sabi ng nurse na may ngiti sa mga labi. "Healthy baby girl, ang laki." Inilapit sa kanya ang sanggol, balot sa puting kumot, at sa sandaling yun, parang tumigil ang mundo. Hinawakan ni Sarah ang anak niya ng maingat. "Ang liit at ang init ng balat niya, Dok. Anak ko talaga to?" Tumawa naman ang doktor. "Yes, ikaw ang nanay niya. Galing siya sa'yo. You did a great job, Mommy, para sa baby mo." Dahan-dahan niyang kinapa ang pisngi ng bata. Huminga siya ng malalim. "Hindi kita iwan. Gagawin ko ang lahat para maging best mommy para sa iyo, anak." Makalipas ang 6 na taon, nagising si Sarah bago pa tumunog ang alarm. Naging body clock na niya ang gumising ng 5:00 ng umaga. Umupo siya sa gilid ng kama at saglit na ipinikit ang mga mata. Huminga ng malalim, saka bumangon. Sa kusina, binuksan niya ang ilaw. Malamig ang sahig sa talampakan niya habang kinukuha ang kawali. Isang simpleng almusal lang naman ang lulutuin niya. Kanin, itlog at hotdog. Paulit-ulit na gawain na araw-araw halos pareho. "Mommy?" Mahina ang boses na nanggaling sa kwarto. Napangiti si Sarah kahit hindi pa niya nakikita ang anak. "Yes, baby. Gising ka na?" Lumabas sa kwarto ang 6 na taong gulang na si Elara. Hawak nito ang lumang stuffed toy na pag-aari na nito simula baby pa lang. Nakasuot pa ng pambahay at magulo ang buhok. "May pasok na po ba, Mommy?" Tanong ng bata na parang umaasang wala. "Meron na, anak," sagot ni Sarah nang may lambing. "Halika na, kain muna tayo." Umupo ang bata sa mesa. Umakyat sa upuan na parang sanay na sanay na. Si Sarah ang nagsandok ng kanin, naghiwa ng hotdog at inayos ang plato. Habang ginagawa niya yon, napatingin siya sa anak. Napangiti siya nang makita kung paano ngumanga si Elara ng malaki habang naghihintay. Kung paano nito tinatapik ang mesa gamit ang paa. Doon palaging nagsisimula ang araw ni Sarah. Sa batang yon, sa dahilan kung bakit siya bumabangon. "Kumain ka ng marami, ha?" Paalala niya. "Gagawa ako ng baon mo. Sandwich and chicken nuggets ang ipapabaon ko. Naglagay ako ng lettuce and tomatoes para may gulay. Make sure nakakainin mo, "Apa?" sagot ng bata saka ngumiti. "Mommy, kain ka na rin?" Natatawa niyang sinubuan ang kanyang anak. "You're so sweet talaga, anak. Kumakain na ako habang gumagawa ng baon mo. Kumain ka na dyan." 6 na taon na ang lumipas, pero malinaw pa rin sa kanya ang pakiramdam ng unang gabi na mag-isa siya. Buhat ang sanggol at walang kasiguraduhan kung kakayanin niyang maging single mom. Hindi na niya iniisip kung bakit siya iniwan. Matagal na niyang tinanggap na may mga tanong na hindi kailangang sagutin para mabuhay.
Hindi niya binabanggit ang pangalan ng lalaking yon kahit sa isip niya. Para sa kanya, isa lang itong pahinang isinara. May mga sugat na hindi kailangang kalikutin para patunayang gumaling na. Matapos kumain, hinugasan ni Sarah ang mga plato habang ang anak niya ay naligo at nagbihis na. Kahit bata pa, marunong na itong magbihis. Pagbalik nito sa kusina, naka-uniforme na ito at buhat na ang bag. "Mommy, ayusin mo po ang buhok ko." Tumango si Sarah. Kinuha niya ang suklay at naupo ang bata sa harap niya. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok nito, inayos at tinitirintas ng maingat. Kinuha niya rin ang mga cute nitong ribbon clips para ilagay sa buhok. "Mommy," biglang sabi ng bata. "Paglaki ko, gusto kong maging tulad mo. Gusto ko pong maging mommy." Mahina siyang tumawa. "Hoy, anong mommy? Tumigil ka. Malayo pa yon. Mag-aral ka muna ng mabuti and you need to grow. Hindi madaling maging mommy, anak. Marami ka pang hindi alam. Pero syempre, hindi mo pa maiintindihan kasi bata ka pa." "But you're brave, mommy. Kahit ikaw lang po nag-aalaga sa akin, kayang-kaya mo palagi. Gusto kong maging mommy kasi hindi ka umiiyak." Sagot ng bata sa kanya. "Lagi ka pong okay, mabait and nakasmile." Napangiti si Sarah, pero may bigat ang ngiti na yon. Hindi alam ng bata kung ilang beses siyang umiyak sa banyo ng tahimik para lang hindi nito marinig. Hindi nito alam kung gaano karaming takot ang kinain niya bago niya natutunang ngumiti ng ganoon. "Umiiyak din ako," sabi ni Sarah ng mahina. "Hindi mo lang nakikita, anak. At saka, anak, wag mo kong gagayahin. Okay lang na umiyak. Parte ng pagiging tao ang pag-iyak. Kapag naiinis ka, nagagalit, nalulungkot, huwag kang matatakot na ipakita sa akin." Ngumuso ang anak niya. "Then, huwag ka rin pong matakot, mommy. Kapag sad ka, kapag nag-cry or you feel so bad, pakita mo rin po sa akin. Yayakapin po kita ng sobrang higpit." Napangiti si Sarah ng malawak. Parang hinahaplos ang puso niya. Iniwan man siya ni Leonardo, masaya pa rin siya na dumating sa buhay niya sa Elara. Lumabas siya ng bahay matapos maghanda. Habang nasa sasakyan, pinapakinggan niya si Elara na kumakanta ng nursery rhymes. At doon, sa simpleng sandali na yon, naroon ang bigat at ginhawa ng pagiging isang ina. Pagkatapos ihatid ang anak sa school, pumunta naman si Sarah sa trabaho. Habang nasa biyahe, napapansin niya ang mga taong nasa labas. May magkasintahan, may pamilyang buo, may mag-isa rin katulad niya. Hindi siya naiinggit. Noon, iniisip niya na ang pag-ibig ang sukatan ng pagiging buo. Ngayon, iba na. Para kay Sarah, ang pag-ibig ay isang panganib. Isang bagay na pwedeng magpatumba ng lahat ng pinaghirapan niya. Kaya hindi na siya umaasa. Hindi na siya naghihintay. Sapat na sa kanya si Elara. Sa trabaho, maayos siyang gumagalaw. Kilala siya bilang tahimik pero maaasahan. Hindi pala kwento, hindi pala tawa. May mga katrabahong nagtatanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Kung bakit hindi pa siya nalulungkot mag-isa. Pero palagi niyang sinasabi na sapat na naman sa kanya ang maging isang ina. "Ipapakilala ka namin, okay naman siya. Walang problema sa kanya kahit may anak ka na." Sabi pa ng katrabaho niya. Napailing naman si Sarah. "Wala akong balak makipag-date. Wala akong interes. Aagawin lang ang oras ko niyan. Magpo-focus na lang ako sa anak ko." Pag-uwi niya ng hapon, nadatna niyang naglalaro ang anak sa sala. Sinundo na ito ni Aling Mercy sa school. Kinuha niya si Aling Mercy na stay out nilang kasambahay para may kasama ang anak niya kapag nasa trabaho pa siya. Umuuwi naman ito kapag dumarating na siya. Binibigay niya lang ang sahod nito kada araw. "Salamat, ma'am," nakangiting sabi ni Aling Mercy.
Nagluto na po ako ng hapunan ninyo. Sinigang na salmon po gaya ng inyong bilin. Tumango naman si Sarah. Salamat, Aling Mercy. Balik ka ulit bukas ha. Kung may emergency, ipaalam mo agad sa akin para magawan ko ng paraan. Sige ho, ma'am. Pagkaalis ni Aling Mercy, hinarap niya na ang kanyang anak. Nadatna niya itong nagkukulay sa coloring book. Maingat nitong kinukulayan ang mga bulaklak na may pattern. Mommy, tingnan mo! Sigaw ng bata habang hawak ang papel. Lumuhod si Sarah. Ano yan? Wow, ang galing mo na talagang mag-color. Wala nang lampas. Ngiti-ngiti naman si Elara. Mommy, gusto ko pang maging painter someday. Hinaplos niya ang buhok nito. Talaga? Mas gusto mo yon kaysa maging swimmer? So, sa next vacation, sa painting class ka na at hindi na sa swimming class? Ngumuso naman ang kanyang anak. Hindi ko alam, Mommy. Pwede both na lang po? Of course. Mahinang tumawa si Sarah. Kahit anong gusto mo, basta good for you, susuportahan palagi ni Mommy. Pwede mong etry lahat hanggang sa malaman mo na kung anong gusto mo. Nagtatrabaho ako ng sobra para sa'yo, para mabigay ko ang mga gusto mo. So, gawin mo rin ang best mo and make me proud. Okay? Okay po. Pagkatapos nilang magligpit ng mga gamit ni Elara, kumain na sila sa dining table. Habang kumakain, ang daming kwento ng anak niya. Nakikinig lang naman siya rito dahil parang yun na ang pahinga ni Sarah. Pagkatapos nilang kumain at maghugas, nag-asikaso na sila para matulog. Mommy? Mahinang tawag ni Elara. Antok na pero pilit pinipigilan ang pag-idlip. Tanong ni Sarah habang hinahaplos ang likod nito. Sleep na baby, may pasok ka pa bukas. Aantokin ka na naman, hindi ka kasi maagang natutulog. Mommy, ulit ng bata at mas mabagal ang mga salita. May tanong po ako. Napangiti si Sarah. Ano yon? Sandaling tumahimik si Elara. Ramdam ni Sarah ang paggalaw ng maliit nitong katawan na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Si Daddy po, nasa na po siya? Parang may humawak ng mahigpit sa dibdib ni Sarah. Hindi niya inaasahan ang tanong. Ilang taon na ring bihira yung banggitin ng anak niya. Madalas lang na siya ang mundo ni Elara at sapat na yon. O yon ang inakala niya. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang magsinungaling. Baby, naalala mo ba nung sabi ko, minsan may mga taong umaalis kahit hindi dapat? Tumango si Elara ng bahagya. Apo, ganun ang nangyari sa daddy mo. Diretsyong sabi ni Sarah. Umalis siya ng walang paalam. Natahimik si Elara. Wala itong tanong agad. Nakatingin lang ito sa kisame na parang pinoproseso ang sinabi niya. Kinabahan si Sarah. Mas kinakabahan siya sa katahimikan nito kaysa sa pag-iyak. Hindi na po ba siya babalik? Tanong ng bata. Ayaw niya po ba sa akin? Kaya hindi po natin siya kasama ngayon? Hindi agad sumagot si Sarah. Hinaplos niya ang buhok ni Elara ng dahan-dahan. Hindi ko na alam, baby. Matagal na siyang wala. At kahit masakit, kailangan nating tanggapin na baka hindi na. May kasalanan po ba ako? Biglang tanong ni Elara. Pangit po ba ako ng baby? Kaya ayaw niya po sa akin? Of course not, Elara. Parang may sumaksak sa puso ni Sarah. Agad niyang inangat ang mukha ng anak para magkatinginan sila. Wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang dahilan. Mahal na mahal ka ni Mommy. Kahit wala ang daddy mo, palagi mong tatandaan na nandito ako. Palagi kong pupunuan ang gap na iniwan ng tatay mo. Gagawin ko ang lahat para hindi mo maramdaman na kulang ka. Tumango si Elara, pero hindi pa rin lubos ang ngiti. Saglit itong nag-isip ulit, saka muling nagtanong ng mas diretso, mas inosente at mas masakit.
Mommy, maghahanap po ba tayo ng ibang daddy ko? Napatigil si Sarah. Bakit mo natanong yan? Anak, grabe naman yung tanong na yan. Parang sa tono mo, mapupulot ko lang sa labas ang magiging daddy mo. Si Mia po kasi sa school, paliwanag ni Elara. May daddy po siya, pero hindi niya totoong daddy. Stepdad po. Sabi niya mahal daw po siya noon. Hinahatid siya sa school, sinusundo, tapos tinuturuan po siyang magbike. Napapikit si Sarah. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang anak. Wala naman sa isip niya na maghanap ng lalaki para magkaroon ng stepdad si Elara. Okay na kasi siya kahit silang dalawa lang. Mommy, dugtong ng anak niya. May boyfriend ka po ba? Napabuntong hininga si Sarah. Wala, baby. Bakit po? Inosenteng tanong ni Elara. Ayaw mo po ba? Hindi niya agad nasagot. Sa totoo lang, hindi yon naging priority niya. Simulan nang ipinanganak si Elara, umikot ang mundo niya sa trabaho at sa pagiging isang ina. Tinuruan niya ang sarili niya na hindi maghanap ng pagmamahal sa isang lalaki. Mommy, muli itong nagsalita. Gusto ko po sana ng daddy. Kahit hindi totoong daddy, gusto ko po ng lalaking mamahalin tayo at aalagaan. Doon bumigay ang puso ni Sarah. Hindi sa harap ng anak niya. Hindi niya akalaing maririnig niya yon mula sa bibig ng bata. Hindi niya akalain na ang mga desisyon niyang ginawa para protektahan ang sarili niya ay mararamdaman ng anak niya bilang kakulangan. Hinilan niya si Elara palapit at niyakap ng mahigpit. Baby, hindi kita pinagkakaitan. Ginagawa ko lang ang alam kong makakabuti. Hindi ko inisip na naghahanap ka pa rin ng care ng isang ama. Okay lang naman po kahit wala, sagot ni Elara. Pero okay din po ang meron. Napangiti si Sarah ng pilit. Alam mo, hindi madali ang magmahal ulit. Hindi lahat ng lalaki ay mabait. At kailangan kong siguraduhin na kung may papasok sa buhay natin, aalagaan ka niya tulad ng pag-aalaga ko. Kailangan ko ng lalaking tanggap tayo at hindi tayo iiwan. Iniisip ni Sarah kung masyado niya na bang pinagkakaitan ng sarili niya. Tinuruan niya ang sarili niyang huwag umasa, huwag mangailangan, at huwag maghangad ng higit sa kaya niyang ibigay mag-isa. Pero ngayong hinihiling yon ng anak niya, ibang usapan na. Mommy, antok na tawag ni Elara at halos pumikit na. Kahit wala mo ng daddy, okay lang po. Basta ikaw po ang mommy ko. Napangiti ulit si Sarah. Hinalikan niya ang noo ng anak. Hindi kita iiwan. Forever mo akong magiging mommy. Mahal po kita, bulong ni Elara. Mahal din kita, anak. Maya-maya ay tulog na ang bata. Nakahiga pa rin si Sarah at nakatingin sa kisame. Doon lang siya huminga ng malalim. Doon lang niya inamin sa sarili ang matagal na niyang iniiwasan. Na baka sa pagprotekta niya sa sarili, isinara niya na rin ang pinto sa posibilidad ng pagmamahal. Hindi niya alam kung kailan o kung papaano. Hindi niya alam kung handa na siya. Pero alam niyang hindi na lang yon tungkol sa kanya. Kung magmamahal siyang muli, may anak na siyang kailangang isipin. Maaga siyang dumating sa opisina kinabukasan. Pero pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Bit-bit pa rin niya ang mga tanong ni Elara habang inaayos ang mga papeles, habang nagpapanggap na normal lamang ang lahat. Sarah! Tawag ni Mira sa kanya. Napatingala siya kay Mira na kaibigan niya, katrabaho at isa sa iilang taong nakakaalam ng halos lahat tungkol sa buhay niya. May hawak itong kape at may bahid ng ngiti sa mga labi. Ang aga mo sabi ni Mira at inilapag ang kape sa mesa niya. At parang gusto mong manakal ng tao. Napatawa si Sarah ng maikli at walang gana. Ganito na ba ako kahalata? Oo naman. Ano bang nangyari? Huminga siya ng malalim at sumandal sa upuan.
Nagtanong si Ilara kagabi about sa daddy niya kung nasaan, kung babalik pa, kung maghahanap ba raw ako ng ibang daddy para sa kanya. Natawa ito ng mahina. Talaga? Sabi na maghahanap yun. Bata Nakikita niya rin kasi sa ibang bata na buo ang pamilya. Exactly, sabi ni Sarah at napapikit sandali. Parang kasalanan ko patuloy na mag-isa lang ako. Para bang ang dali-dali lang maghanap ng lalaking mamahalin kami, alagaan at magiging daddy niya. Anak ko yun, hindi siyang may kasalanan. Pero alam mo yung pakiramdam na parang biglang may spotlight sa lahat ng bagay na sinasarado mo na sa buhay mo? Umupo si Mira sa tabi niya. Anong sinabi mo? Sinabi ko ang totoo, sagot ni Sarah. Na iniwan kami ng daddy niya nang walang paalam, na wala akong boyfriend, na hindi ganun kadali na maghanap ng lalaking willing mag-alaga at magmahal sa amin. Napailing siya, saka napatawa. Para bang ang dali-dali lang humanap ng aasawahin? Para bang may pila ng matinong lalaki na handang maging stepdad ng anak ko? Welcome to reality, sabat ni Mira at tumawa. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kahirap. Tiningnan niya ang kaibigan. Tapos feeling ko tuloy na pinagkakait ko sa anak ko ang isang bagay na gusto niya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot ako. Natatakot ka ba sa mga lalaki? O natatakot ka ulit masaktan? Pareho, sagot niya agad. Pagod na ako mag-isa, pero ayaw kong umasa sa maling tao. Tumango si Mira. Gets ko. Pero alam mo, hindi rin naman solusyon ang pilitin ng sarili mo dahil lang may hinahanap ang anak mo. Nang sumapit ang tanghali, nasa maliit silang restaurant malapit sa opisina. Maingay, puno ng estudyante at mga empleyado. Nakaupo sila sa sulok at nagsisimula ng kumain. Muling nagrant si Sarah. Alam mo, hindi ko naman hinahanap ang love story. Ayokong maging dramatic. Gusto ko lang sana ng normal, yung hindi ako natatakot at kalmado lang sa relasyon. Hindi ko kayang mag-take ng risk na ma-attach sa isang lalaki, lalo pat kailangan ko rin isipin ang feelings ng anak ko. Paano kung kaya mo na pala mag-take ng risk? Balik ni Mira. What if this time, tama na ang lalaking pipiliin mo? Napangiti naman siya. Ang optimistic mo. Natawa ang kaibigan niya. Hindi. Realistic lang. Hindi lahat ng makikilala mo ay magiging trauma. Subukan mo kasi ang anak mo. Kapag lumaki yan, may sariling buhay siyang bubuuin. Paano ka na? Kailangan mo ng asawa na makakasama mo hanggang sa pagtanda. Nagkibit balikat siya. Hindi alam kung ano ang talagang dapat na gawin. Wala rin namang nanliligaw sa kanya. Kaya hindi talaga siya naghahanap. Pero ngayong gusto ng anak niya, parang obligado tuloy siya na maghanap na agad. Hindi mo kailangan maghanap, sabi ni Mira. Minsan dumarating lang. Malay mo mamaya, dumating ng right person para sa'yo. Pagkatapos ng trabaho, dumaan muna si Sarah sa grocery. Kailangan niyang bumili ng mga baon at prutas para kay Ilara. Pagod na siya, gusto na lang umuwi, pero pinilit niyang tapusin ang mga kailangang gawin. Habang nakapila sa cashier, may narinig siyang kalabog sa likuran. Napalingon siya at muntik ng tamaan ng mga delata. Isang lalaki ang nagmamadaling yumuko para pulutin ang mga nahulog. Matangkad, simple ang suot na plain na polo at maong. Okay ka lang? Tanong niya agad. Oo, sagot ng lalaki at medyo hinihingal. Pasensya na, natamaan ka ba sa paa? Tinulungan niya itong pulutin ang isang lata na gumulong malapit sa paa niya. Hindi naman, bakit kasi hindi ka gumamit ng basket? Natawa ang binata. Akala ko kasi kaya ko lang ng mga kamay. Bala ko lang naman mag-grocery ng mabilis kasi nautusan lang ako. Nagkatinginan sila sandali. Medyo nag-init ang pisngi niya sa paraan ng pagtitig nito. Malamlam kasi ang mga mata ng binata na parang palaging nangungusap. Idagdag pa na may itsura talaga ito. Salamat, sabi ng lalaki at matamis na ngumiti.
I'm Inigo. Medyo nagulat siya na nagpakilala ito, pero nagpakilala rin naman siya. Sarah, First time ko dito. dagdag ni Inigo at tiningnan ng paligid. Usually sa kabilang store ako bumibili. Bagong lipat lang kasi ako rito. Around the area lang ang nilipatan ko. Nag-advance ang pila. Magkasunod sila kaya sabay silang umusad. Napansin ni Sarah na may gatas at cereal din sa binili nito. May prutas at may juice. May anak ka? Hindi napigilang tanong ni Sarah. Tumango si Inigo. Pamangkin, dinadala ng pinsan ko tuwing weekdays. Malapit lang kasi yung school sa bagong tinutuluyan ko. Ikaw? Anak ko, sagot niya naman. 6 years old, napakagatlabi si Inigo. May asawa ka na pala. Doon siya natawa. Wala, single mom ako, kami lang ng anak ko sa buhay. Bumalik ang ngiti nito. Mabuti naman. Nagkatinginan sila at parehong tumawa. Hindi niya alam kung bakit parang nakahinga ito ng maluwag nang sinabi niya na wala pa siyang asawa. Napailing na lang si Sarah. Nang makapagbayad sila, sabay silang lumabas ng grocery store. Sa labas, huminto saglit si Inigo. Salamat sa tulong mo kanina. Wala yon. Ingat ka. Matamang nakatitig sa kanya si Inigo. You too. And nice meeting you, Sarah. Sana magkita pa tayo ulit. Tinawanan niya lang yon. Naglakad na siya papunta sa kotse niya. Hindi niya na ito nilingon. Wala siyang inaasahan. Pero habang binubuksan niya ang pinto ng kotse, napangiti siya ng bahagya. Mabagal niyang minamaneho ang kotse papasok sa subdivision. Habang papalapit siya sa kanilang street, bumagal palalo ang takbo ng kotse niya. Pagliko niya sa huling kanto bago ang bahay nila, may napansin siyang kakaiba. May ilaw sa bahay sa tapat ng sa kanila. Napakunot ang noo ni Sarah. Matagal nang bakante ang bahay na yon. Taon na kung tutuusin. Minsan na niyang tinanong ang Homeowners Association kung may lilipat ba roon. Pero wala raw kumpirmasyon. Kaya sanay siyang madilim yon, tahimik at parang hindi bahagi ng street nila. Pero ngayong gabi, bukas ang gate at may motor na papasok. Napabagal siya ng tuluyan. Hindi pa siya tuluyang humihinto nang nagtanggal ng helmet ang nakasakay sa motor. Inigo? Nakatayo ito sa harap ng gate at binubuksan yon. Binaba niya ang bintana ng sasakyan. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o mapapailing. Of all places, dito pa talaga. Kapitbahay ko pala siya. Napansin siya ni Inigo at napangiti. Na para bang alam na agad nito na magkapitbahay sila. Hi, neighbor. Hindi niya napigilang tumawa. Ikaw? Diyan ka nakatira? Alam mo na pala na magkapitbahay tayo? Napangiti si Inigo. Oo. Nakikita kitang lumalabas dyan sa bahay mo tuwing umaga, kasamang anak mo na hinahatid mo. Napakurap si Sarah. At hindi mo man lang sinabi na magkapitbahay tayo. Humalakhak ang binata. Sus, baka isipin mo naman ang creepy ko. Saka maganda yon kasi organic encounter ang tawag doon. Saglit na napatingin si Sarah sa rearview mirror. Iniisip niya si Elara na naghihintay sa loob ng bahay kasama si Aling Mercy. Gusto niya nang pumasok. Pero may kung anong humihila sa sandaling yon na para bang ayaw pa niyang bitiwan. Nice meeting you, kapitbahay. Sabi na lang niya para pareho na silang makapasok sa kanya-kanyang bahay. Ngumiti naman si Inigo. Sige, see you again. Isinara ni Sarah ang bintana. Dahan-dahan niyang inusad ang kotse papasok sa sarili niyang gate. Habang bumubukas ang gate, napansin niyang bahagyang nanginginig ang kamay niya sa manibela. Ano yon? Tanong niya sa sarili. Kinakabahan ako. Hiyang kasi after so many years, ngayon na lang ulit ako lumandi. Pumupurol ka na, Sarah. Pumasok na siya sa garahe. Pinatay ang makina at isinara ang gate. Kinuha niya ang mga pinamili at pumasok na sa bahay.
Sa loob, sinalubong siya ni Elara na nakapambahay at hawak na naman ang stuffed toy nito. "Mommy?" sigaw nito. "Hi, baby!" sagot niya, yumuko para yakapin ng anak. "Sorry, natagalan ako. Namili pa kasi ako ng food and pangbaon mo." Unti-unti, parang may nagbago sa ritmo ng buhay ni Sarah. Simula nang makilala niya ang binata, parang pinapadama na agad ng mundo na magiging bahagi ito ng kanyang buhay. Unang beses yon nang may kumatok sa gate bandang 7:00 na ng gabi. Katatapos lang niyang patulugin sa Elara. Nasa kusina pa siya at nagliligpit ng pinagkainan. Napakunot ang noo niya. Hindi siya nag-e-expect ng bisita at bihira rin siyang dalawin ng kahit na sino sa oras na yon. Sumilip siya sa bintana at nakita si Inigo. Binuksan niya ang gate ng bahagya. May hawak itong lalagyan ng pagkain, nakasuot ng simpleng t-shirt, shorts at tsinelas. "Hi!" bati niya rito at medyo nagulat. "May kailangan ka?" Sorry kung naistorbo kita at sorry kung late na rin," sabi ni Inigo at napakamot sa batok. "May niluto akong chicken adobo. Naparami kasi naisip kong baka gusto mo." Tumingin siya sa lalagyan saka sa mukha nito. "Gabi na, kumain na kami." Gawin nyo na lang sigurong breakfast. Kapag ininito okay pa naman," sagot agad ni Inigo at may kaunting hiya. Ngumiti si Sarah. "Sige, akin na. Salamat." Ibinigay ni Inigo ang lalagyan. "No pressure ah. Hindi mo kailangang ibalik agad ang lalagyan." Tumango naman siya. "Salamat, Inigo." Matamang nakatingin sa kanya ang binata. "Good night." Isinara niya ang gate, pumasok sa bahay at inilapag ang lalagyan sa mesa. Napangiti siya sa adobong yon. Mukhang gumagawa ng paraan ang binata para mapalapit sila sa isa't isa. Hindi niya yon masyadong inisip. Hanggang sa naulit, minsan sinigang, minsan ginisang gulay, minsan banana bread na ito ang nag-bake. Palaging gabi na silang nagkakaroon ng interaction. Palaging maikli ang usapan. Pero para bang sapat na yon sa kanilang dalawa. Hanggang isang hapon, umuwi siya at nadatnan niyang nakatayo si Elara sa may gate. Pawis na pawis ito at halatang galing sa paglalaro. "Mommy!" sigaw ng anak niya. "Pwede po ba ako magbike? Ibili mo po ako ng bike, Mommy." Napakunot ang noo niya. "Bike? Bakit bigla? Hindi ka naman marunong ah." "Tinuruan po ako magbike," masayang sabi ni Elara. "Kanina lang po." Nanlaki ang mata ni Sarah. "Sinong nagturo sa'yo?" "Si Tito Inigo po, yung bagong neighbor po natin." Sagot ng bata sabay ngiti. Parang may kumalabog sa dibdib niya. "Ano? Talaga? Tinuruan ka niya?" Natuto ka naman." "Opo, saglit lang. Sama po ni Liam." Dugtong ni Elara. "Yung pamangkin niya, naglaro po kami sa tapat. Tinuruan po nila ako. Hindi po ako natumba." Bago pa siya makapagsalita, lumabas si Aling Mercy mula sa kusina. "Ay ma'am, nandun lang naman po sila sa labas. Kita ko ho. Mabait po yung bagong kapitbahay ninyong lalaki." Tumingin siya kay Elara na namumula pa ang pisngi at may ngiting hindi niya madalas makita. Sobrang saya ng anak niya. "Mommy," maingat na sabi ni Elara. "Pupunta po tayo sa mall ha? Bibili mo po ako ng bike?" Saglit siyang nag-isip. Hindi niya kilala si Inigo ng lubos, pero nakikita niya ito araw-araw. Kapitbahay niya pa. At kung tutuusin, naramdaman niyang mabait talaga ito. Sige," sagot niya sa wakas. "Pero helmet palagi at hindi lalabas ng street, okay?" Tumalon si Elara sa tuwa. "Promise po." Kinabukasan, binili niya ng bike ang anak niya. Nag-iisip pa ito kung pink o violet ang bibilhin. Sa huli, pink na ang napili nito. At totoo nga, na tuwing hapon, naririnig niya ang tawa ng mga bata sa labas.
Paminsan-minsan, sumisilip siya sa bintana kahit na kauuwi niya pa lang galing sa trabaho, na hindi siya overtime. Nakikita niya si Inigo na nakayuko, hawak ang likod ng bike. Pasensyoso itong tumatakbo kasabay ni Elara. Good job! Naririnig niyang sabi ni Inigo. Ang galing mo nang mag-balance. Mommy, nakakaya ko na! Sigaw ng anak niya. At sa gitna ng lahat ng yon, may kung anong unti-unting lumuluwag sa dibdib niya. Natatakot siya noong una na masyadong na-attach ang anak niya kay Inigo. Pero nakikita niyang masaya ito, kaya nawawala ang takot niya. Isang gabi, habang tahimik na ulit ang paligid at tulog na si Elara, kumatok ulit si Inigo. May dala na naman itong pagkain, pero nang pagkakataong yon, hinayaan niya na ito na magtagal. Salamat, hindi lang sa pagkain. Nagpapasalamat ako para kay Elara. Salamat sa pagtuturo sa kanya. Ang saya niya nitong mga nakaraang araw. Tumango si Inigo. Masaya rin akong kasama siya. May nakakalaro rin si Liam, yung pamangkin ko. Hindi ka ba busy? Tanong niya rito. Parang ang dami mong oras. Gabi ang mga meetings ko. Paliwanag ni Inigo. Clients abroad, kaya sa umaga at hapon maluwag. Napangiti naman si Sarah. Kaya pala. Saglit silang natahimik. Nagkatinginan sila at parehong tumawa. Kung mag-usap sila, parang matagal na silang magkakilala. Hindi ko naman intensyon na manghimasok. Maingat na sabi ni Inigo. Kung nasobrahan ako, sabihin mo lang. Umiling siya kaagad. Hindi, okay lang. Actually, natutuwa ako na nagiging malapit kayo ng anak ko. Sobrang sabik niya rin kasi sa father figure. Napatingin muli si Inigo sa kanya. So pwede pala akong maging tatay niya? Inaaya mo ba ako? Natawa siya rito. Wala akong sinabi. Alam mo, umuwi ka na't matulog. Salamat sa food. Bukas na namin to makakain ni Elara. Good night. Napakakatlabi si Inigo. Good night. Habang papasok siya ng bahay, narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na boses ni Elara mula sa kwarto. Mukhang nagising ang anak niya. Mommy? Antok na tawag nito. Si Tito Inigo po, mabait no? Napangiti siya. Oo, mabait siya. At saka, parang daddy, gawin mo na po kaya siyang boyfriend, mommy? Natawa si Sarah. Hindi siya agad sumagot. Gusto niyang makilala pa ng mas maigi si Inigo dahil ayaw niyang magmadali. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang buhok ng anak. Tulog na, ang dami mo na namang daldal. Habang pinapatulog ang anak, napapaisip siya kay Inigo. Sa muling pagkakataon, hindi na siya matatakot sa ideya na may taong unti-unting pumapasok sa buhay nilang mag-ina. Dumating ang araw ng 7th birthday ni Elara. Maaga pa lang, gising na si Sarah. Tiningnan niya kung ayos na ba ang lahat para sa party ng kanyang anak. Sobrang aligaga siya pero nagulat na lang din talaga siya ng tulungan ni Inigo. Sa loob ng ilang oras, puno ng ingay at tawanan ang bakuran. Maraming bata at nagkakatuwaan ang lahat. Kaya nang sumapit ang gabi, mabilis na nakatulog ang anak niya. Pagbaba niya, nandoon pa rin si Inigo na nag-iipon ng mga lobo at nagtatapon ng basura. Hindi ka pa umuuwi? Tanong niya rito. Patapos na rin naman, sagot nito. Saka gusto kong tumulong sa pagliligpit. Tumango si Sarah. Salamat. Mabuti na lang at tinulungan mo ako. Medyo nataranta na rin kasi ako kanina kasi nagkaroon ng problema, lalo na dun sa delivery ng cake. Maya-maya ay sumapit na ang 11:00 ng gabi. Malinis na ang bakuran at tahimik na ang paligid. Umupo sila sa may hagdan ng bahay at may tigi-isang lata ng beer na binuksan ni Inigo. Pwede ba kitang tanungin? Maingat na sabi ng binata. Ano bang tanong mo? Tumingin ito sa kanya. Nasaan ang tatay ni Elara? Hindi na siya nagulat. Alam niyang darating ang tanong na yon. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa lata na nasa kamay niya.
Hindi ko rin alam. Basta na lang siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. Isang araw, wala na. Tried reaching out? Tanong nito. Hindi na. Kaya ko namang buhayin ang anak ko. Hindi ko pwedeng pilitin ang taong ayaw magpakita. Isa pa, pakiramdam ko, may pagkakamali rin talaga sa part ko. Huminga ng malalim si Sarah nang maalala si Leonardo. Ang tatay ni Elara, mas matanda sa akin ng halos 18 years. Siguro huhusgahan mo ko, no? Pumatol ako sa lalaking halos parang tatay ko na I admit na nagkamali ako. Inisip ko na kapag matanda ang partner ko, mas mature at mas kayang i-handle ang isang relasyon. Pero hindi pala. Lumagok ng alak si Inigo. Ano bang nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Anong pinag-awayan nyo? Nagkibit balikat si Sarah. Actually, hindi ko rin alam. Parang naging malabo lahat sa akin, Inigo. Yung relasyon namin, tahimik lang. Ako palagi ang nag-a-adjust. Parang mahal niya lang ako kapag magkasama kami. Pero kapag hindi, halos hindi ko siya maramdaman. Parang hindi niya ako priority. Iniisip ko na baka kaya ganun kasi nga mas matanda siya kaysa sa akin. Ganun kasi ako magmahal. Iniintindi ko hanggat kaya ko. Pero nang mabuntis ako at sinabi ko sa kanya, kahit paano ay nag-e-expect ako na naaayain niya akong magpakasal. Kasi ang tanda niya na that time at naisip ko na sa mga ganong edad, hindi ba parang sila talaga ang ready to settle down? Kaso mukhang nagkamali ako. Tiningnan siya ni Inigo. Paulit-ulit umiigting ang panga nito. Natulala lang ito sa harap at parang malalim ang iniisip. Nagpatuloy na lang si Sarah sa pagsasalita. Pero nang mabuntis ako kay Elara, doon siya unti-unting nanlamig hanggang sa nawala na siya. Hindi na siya nagpakita. Hindi ko na nga hinanap kasi hindi naman ako desperada para habulin siya. Hindi mo man lang inalam kung bakit siya biglang nawala sa buhay ninyo. Hindi ba yun bumabagabag sa'yo, Sarah? Tanong ni Inigo. Hindi na. Mahina siyang tumawa. Ayoko nang isipin pa. Simula nang hindi na siya magparamdam, para sa akin, chapter closed na yung sa amin. Ang iniisip ko na lang ay si Elara. Wala na akong pakialam sa dahilan kung bakit niya ako iniwan. Hindi na nakapagsalita ang binata. Para bang may mga bagay na bumabagabag dito. Hindi lang maisatinig kung ano yon. Naging open na si Sarah, kaya gusto niyang maging open naman ito sa kanya. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Tanong niya rito. Hindi agad nakasagot si Inigo, pero sumagot pa rin naman. Hindi pa. Wala pa akong nagiging girlfriend. Bahagya siyang tumawa. Seryoso ka ba? Anong wala pa? Hindi ako naniniwala. Napakamot ito sa tenga. Okay, sige. Fling, landi lang, saka physical relationship. Tumaas ang mga kilay niya. So babaero ka pala? Nako, manloloko ka rin? Umismid si Inigo. Babaero lang. Isa pa, nung college lang ako active. Ngayon wala na. 3 years na yatang wala. Nawala na ako ng appetite. Isa pa, gusto ko na talaga ng steady girlfriend. Gusto ko rin namang lumagay sa tahimik. Huwag mo sana akong husgahan. Mahina siyang tumawa. Hindi naman ako madaling manghusga. Ikaw, mukhang hindi rin naman madaling manghusga. Quits lang tayo. At saka, ako yung tipo ng tao na hindi nagkikimkim ng mga bagay na nangyari na sa nakaraan. Hinahayaan ko na lang. Mas mahalaga sa akin ang present at mag-move forward sa future. Ikaw, magkwento ka pa. Gusto pa kitang makilala, Inigo. Ngumiti ito ng bahagya, pero may lungkot sa mga mata. Sa amin naman, iba. Napalingon siya rito. Papanong iba? Nung bata ako, madalas talagang mag-away ang parents ko dahil sa pagiging babaero ng tatay ko. Kwento ni Inigo. Bata pa ako pero itong last, may naging ibang babae ang tatay ko. Muntik niya nang iwan si mama dahil sa babaeng yon. Kitang-kita ko kung paano na-depress si mama at muntik nang magpakamatay. Nanigas ang hawak ni Sarah sa lata.
Medyo nagulat siya roon. Simula nun, Dugtong ni Inigo. galit na galit ako sa mga kabit. Lalo na sa last na naging babae ng tatay ko. Hindi ko maintindihan kung paano nila nagagawa yun. Ang manira ng pamilyang hindi naman sa kanila. Iniisip ko kung anong meron ng babaeng yun para iwan ng mama ko. Gusto kong sabihan si mama ng annulment. Paulit-ulit na siyang niloko pero tinatanggap niya pa rin si papa. Hindi ko talaga maintindihan yung kahit hanggang ngayon. Hindi siya agad sumagot. Pinakinggan niya lang ito. Lumaki akong may galit. Sabi pa ni Inigo at halos madurog na ang lata. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin. Yung galit ko kay papa at sa naging huling babae niya nandito pa rin. Hinawakan ni Sarah ang kamay nito. Sana dumating ang panahon na mawala ang galit na nararamdaman mo. Mabigat sa buhay ang may iniiwang galit. Sana maghilom ang mga sugat na iniwan ng sarili mong ama. Ang mama mo, hindi talaga naiintindihan ng iba. Ang feelings niya yon. Kahit na ano pang sabihin ng iba. Kung ayaw niyang pakawalan ng pagmamahal niya sa papa mo, yun pa rin ang panghahawakan niya. Pero I still pray na sana'y mahanap ng mama mo ang paraan para mahalin ang sarili niya. Kasi yun lang ang way para hindi siya manatili sa taong paulit-ulit na nananakit sa kanya. Sandali pa silang natahimik ng ilang minuto. Naubos na rin ang mga beer nila. Kaya naman, nagligpit na sila. Gabing-gabi na rin, kaya pinauwi niya na ang binata. Hinatid niya pa ito hanggang sa gate. Salamat ulit sa pagtulong. Sobrang laking bagay na tinulungan mo ko, Inigo. Nakangiting sabi ni Sarah. Titig na titig sa kanya si Inigo. Sobrang tagal na naging awkward na. Kaya bahagya na siyang natawa. Natigil lang nang bigla siya nitong hilahin para yakapin. Medyo nagulat siya roon. Ramdam niya ang bigat na nararamdaman ng binata. Hindi mo deserve yun. Hindi ka dapat nagmahal ng ganoong lalaki. Mariing sabi ni Inigo. Bahagya siyang napangiti at hinaplos ang likod nito. Yan ang iniisip mo? Matagal na yon. Wala na sa akin yon. Bahala na siya sa buhay niya. Ang mahalaga lang sa akin ngayon nandito ang anak ko at kasama ko. Kumawala si Inigo sa yakap at sinapong mukha niya. Gusto kita, Sarah. Napasinghap siya sa sinabi nito. Talagang aamin ka sa ganitong pagkakataon? Bahagya ring tumawa si Inigo. Sorry, parang hindi na makapaghintay. Parang sasabog na tong puso ko. Gustong gusto na talaga kita. Hindi ko inaasahan to pero hindi ko mapigilan. Liligawan kita. Kaklaruhin ko na. Yung pagpapansin ko, nanliligaw ako. May inaasahan ako at sana sa huli, may makuha akong sagot. Hindi niya napigilang tumawa at sinapo na rin ang mukha nito. So bakit hindi pa ngayon? Matanda na tayong dalawa. Sakang hirap hindi mahulog sa mga pagpapapansin mo. Kaya simula ngayon, tayo na. Boyfriend na kita. Muli siyang niyakap ni Inigo. Narinig niya ang halakhak sa tenga nito at mas lalong hinele ang puso niya. Umaasa si Sarah na tama ang kanyang desisyon. Takot siyang masaktan ulit. Pero pakiramdam niya, araw-araw niyang pagsisisihan kung hindi niya sinubukan at tinanggap ang pagmamahal ni Inigo. Sa mga lumipas na buwan, mas lalo niyang nakilala ang binata. Sobrang ayos nitong maging boyfriend at palagi niyang naaasahan. Pati kay Elara, sobrang lapit na nito. Naririnig niya na nga na daddy na ang tawag nito kay Inigo. Kaya medyo natakot siya roon. Kasi paano kung hindi pala sila hanggang sa huli? Paano kung may matindi silang pag-awayan at maghiwalay? Paano ang anak niya? Hindi lang si Sarah ang masasaktan. Sure ka na ba talaga sa akin? Mahinang tanong ni Sarah isang gabi. Napalingon sa kanya si Inigo na kasalukuyang hinihilot ang paa niya. Anong klaseng tanong yan? Siyempre, sure na ako sa'yo. Sobrang saya ko sa'yo, pati kay Lara. Para nagkaroon ako ng instant family dahil sa inyong dalawa. Tinitigan niya ito ng mabuti. Alam ni Sarah na 8 months pa lang ang relasyon nila. Hindi sobrang ideal pero gusto niya ng assurance. Gusto niya na sila pa rin hanggang dulo. I'm sorry to demand this pero may bala ka bang pakasalan ako? Mahina niyang tanong. Nakita niyang natigilan si Inigo. Napalingon ito sa kanya, kaya siya naman ang umiwas ng tingin.
Nahihiya siyang buksan yon. Parang gusto niya na lang kainin ng lupa. Tunog siya na talaga ang nag-aaya ng kasal. Oo naman, mahinang sabi ni Inigo. May balak akong pakasalan ka. Nakikita ko ang sarili ko sa altar na naghihintay habang mabagal kang naglalakad papalapit sa akin. Ano, gusto mo ba ngayon na? Hindi na napigilan ni Sarah ang mapangiti. Kailan mo ako ipapakilala sa parents mo? Doon natigilan si Inigo. Hindi agad ito nakapagsalita at biglang natulala. Pero maya-maya ay napilitan itong ngumiti. Ipapakilala kita soon. Kumunot ang noon niya. Bakit? May problema ba? May problema ka ba sa pamilya mo? Marahang umiling ang binata. Wala naman. Naisip ko lang na nasa Davao sila ngayon. Kaya kung gusto mo silang ma-meet, babiyahe pa sila rito. Huwag kang mag-alala. Nag-set ako ng date kung kailan natin sila pwedeng kitain. Dinantay ni Sarah ang ulo sa balikat ni Inigo. Nape-pressure ka ba na parang ako pang nagbukas ng usaping ito? Hindi naman. Handa naman akong magpakasal sa'yo. Pasensya na. Naisip ko lang din na ilang buwan na tayo. Hindi pa rin kita naipapakilala sa mga magulang ko. Gusto kitang pakasalan. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, pakakasalan kita. Gusto kong maging ganap kayong akin ni Elara. Ikaw, asawa ko at si Elara ang anak natin. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Sarah. Excited na siyang makilala ang pamilya nito. Yun ang assurance na hindi niya nakuha noon mula kay Leonardo. Naninigurado lang naman siya dahil ayaw niya nang maiwan ulit. Pero ano ang gagawin niya kung ang lahat ng yon nagsimula sa pagkakamali na hindi niya akalain na may malaking bahagi pala siya? Isang hapon, pauwi si Sarah mula sa trabaho. Kalmado lang siyang nagmamaneho. Wala siyang gaanong iniisip na problema. Pero nang palapit na sa street, mukhang doon palang sasalubong sa kanya ang problema. Nakita niya sa tapat ng gate si Inigo at ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Nanlaki ang mga mata niya at agad bumaba ng sasakyan. Leonardo? Lumingon ang dalawang lalaking mukhang galit mula sa pinag-uusapan ng mga ito. Nang makita siya ni Inigo, bumaha ang pangamba sa mukha nito. Umalis ka na. Wala ka ng lugar kina Sarah at Elara. Alis! Malakas na sigaw ni Inigo at tunog desperado. Gulong-gulo si Sarah sa mga nangyayari. Pagkatapos ng ilang taon, hindi niya inasahang makikita ulit si Leonardo. Alam niyang alam nito na may anak sila, pero pinabayaan sila nito ng ilang taon, kaya hindi na siya umasa na babalik pa ito. At mas lalo pa siyang nagulat na pagkatapos siyang bigyan ng huling sulyap, sumakay lang ulit si Leonardo sa sasakyan at umalis na parang walang nangyari. Anong nangyari? Tanong niya agad kay Inigo. Nagpunta siya rito? Anong sadya niya? Kilala mo siya? Sa halip na sagutin, bigla siyang niyakap ni Inigo. Gulat na gulat si Sarah sa sobrang higpit ng yakap na yon. Para bang takot ito na mawala siya. Inigo, usal niya sa pangalan nito. Mas lalong humigpit ang yakap. Hindi ko siya kilala. Sinabi niya lang na siya ang ama ni Elara. Pinaalis ko na. Wala dapat siyang lugar sa buhay natin. Sa buhay niyong mag-ina. Wala na dapat siya. Hinaplos na lang niya ang likod nito. Alam niya na kung para saan ang takot ni Inigo. Iniisip siguro nito na magbabago ang isip niya ngayong bumalik na si Leonardo. Pero sobrang tagal na yon, wala na siyang pakialam dito. Hindi niya hahayaan na makalapit pa ito sa kanilang mag-ina. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya kakausapin. Hindi naman ako babalik sa kanya. Wala akong pakialam. Hindi ko rin siya ipapakilala kay Elara. Hindi mo kailangan mag-alala ng ganito. Hindi ko nahahayaang maging parte siya ng buhay namin. Pagkatapos ng araw na yon, nawala na rin naman si Leonardo. Hindi na ito pumunta ulit sa bahay. Nabanggit sa kanya ni Inigo na umuwi na ang parents nito galing Davao. Pero nanay lang nito ang mamimit niya. Bakit si tita lang? Mahina niyang tanong habang kumakain sila.
Napalunok si Inigo at saglit na tumingin sa kanya. Siya lang naman ang gusto kong nasa kasal ko. Ayoko kay Papa. Okay lang kahit si Mama na lang. Hindi naman mahalaga si Papa sa akin. Wala siyang kwenta. Nalungkot ang puso ni Sarah para dito. Hanggang sa sandaling yon, kinikimkim pa rin ito ang galit para sa ama. Hindi niya naman gustong kalimutan nito ang kataksilan ng sariling tatay. Ang gusto lang ni Sarah, matuto itong magpatawad para maging maluwag na ang kalooban nito. Nang dumating ang araw na mamimit niya na si Emily, ang mama ni Inigo, pinaghandaan niya ang kanyang susuotin. Hindi na muna nila sinama ang anak niya. Saka na kapag nakapagpalagayan niya na ng loob ang magiging future mother-in-law niya. Mama, this is Sarah, may fiancé. Pakilala ni Inigo sa kanya. Matamis na napangiti ang ina ni Inigo. Isang tingin pa lang, alam niyang mukhang mabait ito. Hi, it's nice to finally meet you, Sarah. Walang masyadong kinikwento sa akin ng anak ko about you. Although inaasahan ko na rin naman na wala since hindi nga to nagkakaroon ng girlfriend. Akala ko maglalaro na lang habang buhay. Natakot pa ako na hindi siya mag-asawa. But looking at you now, alam ko na kung bakit. Nag-init ang mga pisngi ni Sarah. Nahihiya siyang mapuri ng ganoon. Pakiramdam niya, hindi niya deserve. Lalo na at may mga desisyon siya noon na hindi rin niya pinag-iisipan. Kung tingnan kasi siya at sabihan ng ina ni Inigo, parang ang perfect niya. Nang sabihin niya rin na may anak siya, hindi niya ito nakitaan ng pag-ayaw o hindi pagsang-ayon. Gusto pa nga nitong makilala si Elara. Kaya nang makauwi, walang mapaglagyan ang saya niya. Sa tingin mo, boto sa akin ng mama mo? Hindi napigilang tanong ni Sarah. Tumawa naman si Inigo. Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan ka niya. Hindi ka mahirap magustuhan. Sobrang bait mo at totoo ka sa sarili mo. Mas lalong napangiti si Sarah. Salamat. Para saan? Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Actually, hindi ko inaasahan na may magmamahal pa sa akin ng ganito. Ayokong maging open ulit sa kahit na sino. Mas gusto ko na lang na mag-focus kay Elara. Kasi kontento naman kami na kaming dalawa lang. Pero dumating ka. Hindi ko inasahang dumating ka kaya pakiramdam ko, blessing ka sa amin ng Diyos. Malungkot na napangiti si Inigo. Para bang marami itong iniisip na hindi sinasabi sa kanya. Gayunpaman, nawala yon sa isipan niya nang halikan nito ang likod ng kanyang kamay. Sa mga lumipas na araw, naging maayos naman ang lahat. Nagpaplan na rin sila sa kanilang wedding. Hindi naman sobrang bongga, tama lang para ma-accommodate nila ang mga bisitang inimbita nila. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may babalik na naman na hindi niya inaasahan. Pwede ba tayong mag-usap, Sarah? Saglit lang, may kailangan kang malaman. Saad ni Leonardo. Kumunot ang noo ni Sarah at napaatras. Ano ba? Bakit ba hindi ka tumitigil? Talagang inabangan mo pa ako sa trabaho ko? Lubayan mo ako. Wala kang karapatan sa akin at sa anak ko. Ikakasal na ako, kaya pwede ba? Huwag ka nang manggulo. Lalampasan niya sana ito, pero humarang na naman si Leonardo. Hindi niya pa rin talaga sinasabi sa'yo, no? Napairap siya at hindi na ito inintindi. Sa wakas, nakalampas na rin siya. Pero si Sarah ang kusang tumigil sa sumunod niyang narinig. Anak ko si Inigo! Bulalas ni Leonardo. Para siyang binuhusan ng tubig na malamig. Hindi niya alam kung haharap siya. Biglang nanigas si Sarah. Ayaw niyang maniwala. Pero para saan kung magsisinungaling ito? Nang hindi siya gumalaw, si Leonardo na ang lumapit. Anak ko siya! Matamang sabi ni Leonardo. Kapatid niya si Elara. Huwag mong ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Magiging magulo lang ang lahat. Gusto niya makaganti sa'yo dahil alam niyang nagkaroon tayo ng relasyon nun. Napasinghap si Sarah. Hindi niya alam kung dapat niya bang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Iniisip niya na baka nanggugulo lamang si Leonardo. Pero sa nakikita niya sa mga mata nito, alam niyang may bahid ng katotohanan doon.
Sinungaling ka? Mariin niyang sabi rito. Paano mo magiging anak si Inigo? Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi pwede. Ikakasal kami. Pinakilala niya ako sa mama niya. Huwag ka nang manggulo. Nangislap ang mga luha ni Leonardo at bakas ang guilt sa mga mata. I'm sorry. Alam kong kasalanan ko. Pero totoo ang lahat ng sinabi ko. Anak ko si Inigo. Ang mama niya wala siyang alam. Hindi niya alam na ikaw yung babaeng dahilan. Kaya munti ko na silang iwan nun. Kaya si Inigo galit na galit sa'yo. Gusto niya lang makagante. Ipapahiya ka lang niya sa harap ng maraming tao. Sigurado ako dahil matindi ang galit niya sa'yo. Nilapitan ka lang niya kasi alam niyang ikaw. Malakas niya itong sinampal. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Leonardo at ang pumumula ng pisngi nito. Pero wala na siyang pakialam. Hindi na siya makahinga ng maayos sa kanyang galit na nararamdaman. Ano? Ginawa mo akong kabit mo? How dare you? Leonardo, ang kapal-kapal ng mukha mo para gawin sa akin to. All these years, naniwala akong nawala ka lang talaga. Akala ko natakot ka lang sa commitment nang magkaroon tayo ng anak. Yun naman pala, may ibang pamilya ka? Tumulo ang mga luha ni Leonardo. Sorry. Alam kong mali. Nagkamali ako at niloko kita. Pero minahal kita. Minahal kita ng totoo. Kaya natatakot ako ngayon. Nasaktan ka lang ng anak ko dahil sa galit niya. Tumahimik ka? Bulalas niya rito at naluluha na rin. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na to. Manloloko ka? Kung pwede ko lang palitan ng ama ni Elara, nagawa ko na. Nagsisisi ako na minsan kitang minahal. Wala kang kasing sama. Nananakit ka ng ibang tao para makasama ako nun. Sinaktan mo rin ako dahil ginawa mo lang akong kabit. Wala akong kaalam-alam. At si Tita Emily na parang walang alam sa lahat ng to. Kawawa siya. Ano bang gusto niyong mag-ama? Gusto niyong pahirapan ang buhay ko? Ha? Anong ginawa ko sa inyo? Bakit ako ang kailangan sisihin ng anak mo gayong wala naman akong kasalanan? Galit na galit ako. Nakakagalit ang ginawa ninyo. Bago pa muling makapagsalita si Leonardo, mabilis niya na itong tinalikuran. Hindi niya na kailangan marinig ang anumang paliwanag. Sapat na sa kanya ang lahat ng kanyang nalaman. Habang nagmamaneho pa uwi, labis ang panginginig ni Sarah. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Halos hindi niya na makita ang daan at muntik pa siyang maaksidente. Gusto niyang pigilan ng emosyon pero para yung tubig sa dam na biglang kumawala. Nang makauwi, napatingin si Sarah sa bahay sa tapat. Pero malakas ang pakiramdam niya na nasa bahay si Inigo at nag-aabang sa kanya. Tuwing hapon, palagi itong naroon para makabanding si Sarah. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niyang cellphone. Mabilis niyang tinawagan si Inigo. Hello? Narinig niya ang saya sa boses nito. Hay, nasan ka? Anong oras na? Pauwi ka na, hindi ba? Gusto mo bang sunduin kita? Huminga na muna ng malalim si Sarah bago nagsalita. Nandito ako sa tapat ng bahay mo. Lumabas ka sa bahay mo. Iwan mo ang anak ko kay Aling Mercy. Kailangan natin mag-usap. Hindi agad nakasagot si Inigo. Bakit ang seryoso mo? May problema ba? Sige, lalabas na ako. Pinatay niya agad ang tawag. Hindi siya mapakali habang hinihintay itong lumabas. Nang makita niya si Inigo, pinipigilan niya lang ang galit. Gusto niya na itong kalmutin, sampalin, pero hinintay niya na makapasok sila sa bahay nito. Ayaw niyang mag-eskandalo. Ayaw niya rin na makita ng anak niya ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Sinubukan siyang halikan ni Inigo, pero mabilis niyang iniwas ang mukha. Bakas naman ang sakit sa mga mata nito at mataman siyang tiningnan. Anong problema, Sarah? Masama siyang tumingin dito. Ikaw, bakit hindi mo itanong sa sarili mo? Anong problema? Anong problema mo? Anong problema mo sa akin in the first place? Umawang ang bibig ni Inigo at tinangka siyang hawakan. Sarah, huwag mo akong masera. Malakas niya itong tinulak nang tumulo ang mga luha niya. Manloloko ka eh.
Walang hiya ka. Nung plano mo. Galit na galit ka, di ba? Sabihin mo sa akin kung paano mo ako gagantihan. Bakas ang gulat at sakit sa mukha ng binata. Hindi mapigilan ni Sarah ang mga hikbi. Ngunit kahit ganon, mas nangingibabaw pa rin ang galit na nararamdaman niya. Alam ko na. Alam ko na tatay mo ang ama ng anak ko. Akala ko, hinulog ka sa akin ng Diyos pero sinadya mo palang lahat ng to. May motibo ka? Gusto mo akong saktan? Nangislap sa luha ang mga mata ni Inigo. Oh, huwag kang sumigaw, Sarah. Pag-usapan natin to ng maayos. Magpapaliwanag ako. Wala tayong mareresolba kung sumisigaw ka. Wala talaga, Inigo. Wala kasi manloloko ka. Galit ka sa ama mo pero manang-mana ka sa kanya. Pero mas masahol ka. Hinila niya ang damit nito ng mahigpit at halos sirain na yon. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit mas masahol ka kaysa kay Leonardo? Mas masahol ka dahil hinayaan mong sarili mo na kainin ang galit mo. Mas masahol ka dahil gumaganti ka sa taong biktima rin ng lahat ng to. Wala akong alam. Hindi ko alam nang walang hiyang tatay mo ay pamilyadong tao na. Hindi ko alam na ginawa niya akong kabit. Niloko rin ako pero bakit akong ginugulo yung dalawa ngayon? Nananahimik ako rito kasamang anak ko. Tapos ikaw gaganti ka na lang bigla? Ang kapal ng mukha mo. Galit na galit ako sa'yo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Inigo. Oo na. Masahol nga ako. Masahol na ako sa paningin mo. Inaamin ko. Oo. Gustong gusto kong gumanti. Gustong gusto kong gumanti para sa nanay ko. Gusto kitang paglaruan. Gusto kitang kasuklaman. Gusto ko na mapahiya ka. Gusto kong malaman na kabit ka at mababang uri ka ng babae na pumatol sa mas matanda sa'yo at may pamilya na. Malakas niya itong sinampal. Masakit ang mga nalaman niya mula kay Leonardo. Pero mas masakit na marinig yon mula mismo kay Inigo. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang galit. Kung pwede lang na maglaho na ito sa harap niya, sa isip, sa puso at kahit saang bahagi ng buhay niya. Pero alam niyang hindi ganun kadali yon. Hindi madali, lalo pa at mahal na mahal niya na si Inigo. Pero nahulog ako sa sarili kong patibong, Sarah. Nahulog ako sa'yo. Nahimigan niya ang desperasyon sa boses nito. Nakilala kita. Mas napagtanto ko na wala kang kasalanan. Na wala kang alam sa kalokohan ng sarili kong ama. Biktima ka lang din. Nagkamali ako. Wala na sa isip kong gumante. Minahal kita. Mahal kita, Sarah. Alam kong mahirap paniwalaan dahil sa mga kasinungalingan ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Totoo ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita, Sarah. Mabilis siyang umiling. Puro kasalita. Ayoko sa lahat ng sinungaling. Ang hirap maniwala dahil sa ginawa mo. At sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng to'y papayag pa akong matuloy ang kasal nating dalawa? Ano? Mahal mo ako? Ano? Nakalimutan mo na naging kabit ako ng tatay mo? Sarah! Halata sa binata na hirap na ito sa pagtatalo nila. Pero gusto niyang ipaalala ang dahilan nito kung bakit lumapit sa kanya. Gusto niyang sagarin pa si Inigo para magkaroon siya ng mas madaming dahilan para iwan ito. Alalahanin mo, Inigo. Ano? Handa mong kalimutan na minsan na akong ikinama ng tatay mo? Sarah, ano ba? Halos yugyugin na siya ni Inigo. Tama na. Tama na, wala akong pakialam. Pero nagpatuloy si Sarah. Na minsan kaming nagkaroon ng relasyon na nasaktan ng mama mo kasi muntik na akong piliin ng papa mo. Na may anak kami. Ha? Tama na. Mahigpit siyang niyakap ni Inigo. Please. Malakas niya itong itinulak. Ano? Hindi mo kayang marinig ang totoo? Dapat kaya mo. Masakit, di ba? Masakit din sa akin, Inigo. Pero ito ang katotohanan. Pinaghihiganti mo ang mama mo pero hindi mo sinabi sa kanyang totoo. Ano sa tingin mong mararamdaman niya kapag nalaman niya na yung anak niya pakakasalan ng dating kabit ng asawa niya? Napaluhod na sa harap niya si Inigo. Ayoko maglihim kay mama pero gusto kitang piliin. Gusto kong makasama ka kasi mahal kita. Kaya kong kalimutan lahat sa halagang akin ka. Mariin siyang umiling.
Ayoko. Hindi ko kayang sikmurain to. Lahat kayo mga sinungaling. Anong gusto mo? Ituring mong anak ang kapatid mo? Si Elara, half-sister mo yon. Sobrang gulo. Kapag lumaki ang anak ko, maguguluhan siya sa lahat ng to. At ang mama mo, saglit ko siyang nakilala. Mabait siya at mabuting babae. Kaya alam kong hindi niya to deserve. Umalis na kayo sa buhay namin ng anak ko. Ayusin yung mga buhay ninyo. Umiling si Inigo. Ayaw nitong bumitiw sa mga binti niya para itong bata na nagmamakaawa sa kanya. Please, wag mo kong iwan. Sorry na. Hindi na maulit. Wala nang gante. Hindi ko na iniisip yon. Kalimutan na lang natin silang lahat. Ayoko na sa kanila. Sa inyo lang ako ni Elara. Napapikit si Sarah. Ayaw niya nang lumuha. Pero parang tubig yon sa gripo na patuloy na bumubuhos. Ang pagmamahal niya kay Inigo, ibang-iba sa mga naramdaman niya noon. Alam niyang mas matindi, mas hindi niya kayang kalimutan at parang nakakasira kapag tungkol dito. Subalit masyadong magulo ang lahat. Para siyang binulaga ng sunod-sunod na katotohanan. Hindi niya matanggap lahat at hindi niya yata matatanggap kahit isa. Sa huling lakas niya, itinulak niya si Inigo para maalis ito mula sa pagkakakapit sa kanya. Umalis ka na sa buhay namin. Umalis ka rito. Hindi na kita gustong makita pa. Huwag ka na rin magpakita kay Elara. Kung hindi mo kami titigilan at kung hindi ka alis dito, mapipilitan akong ibenta ang bahay namin at maghanap na lang ng ibang lugar. Hindi na makapagsalita si Inigo. Tinakpan nito ang mga matang punong-puno ng luha. Para bang tinatanggap na nito na wala na talagang pag-asa. Na kahit ano pang maging paliwanag nito ay hindi na siya babalik at makikinig. Simula ng gabing yon, hindi na niya muling nakita ang binata. Hindi na ito muling tumira sa tapat ng bahay nila. Akala niya ay sila ang mag-a-adjust na Elara. Pero mukhang naintindihan naman ito ang gusto niyang mangyari. Yun nga lang, sa paghihiwalay na yon, alam niyang labis na naapektuhan si Elara. "Mommy!" Umiiyak na bulalas ng kanyang anak. "Bakit hindi na po nagpapakita si Tito Inigo? Mommy, miss na miss ko na po siya. Wala na po akong kasama magbisikleta." Nangilid ang mga luha niya sa awa sa anak. "Elara, hindi kasi pwede. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Wala na kami ng Tito Inigo mo. Hindi na matutuloy ang wedding." Mas lalo lang umiyak ang anak niya. Kaya niyakap na lang ni Sarah. Umaasa siya na makakalimutan din ito si Inigo. Naniniwala siya na masasanay na rin silang wala ito. Sa mga lumipas na buwan, nagpatuloy sila sa buhay. Pero sa pagkakataong yon, parang bumalik na lang sila sa dati nilang routine na mag-ina. Sa paglipas din ng mga taon, unti-unti na rin namang nakakaunawa si Elara. Pero syempre, bilang isang bata na lumaki na siya lamang ang kasama, marami pa rin bumabagabag sa isipan ng kanyang anak. Na tipong kahit nasa ibang bansa na sila at nandoon na for good, marami pa rin itong tanong na hindi niya masagot. "Bakit po naghiwalay kayo ni Tito Inigo dati, Mommy?" Tanong ng 12 years old ng anak na Elara. Sa tagal ng panahon na lumipas, hindi niya inasahan na itatanong pa yon ng kanyang anak. Para bang mas gusto pa nitong malaman kung bakit sila naghiwalay ni Inigo kaysa malaman kung nasaan ang tunay nitong ama. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na iniwasan ang tanong. Malaki na ang anak niya at alam niyang matalino ito para intindihin ang lahat. "Nagsimula kami sa mali, anak," pag-amin niya rito. "Pumasok siya sa buhay natin kasi gusto niyang maghiganti sa akin noon. Pero sinabi niya naman na hindi niya na itutuloy. Hindi ko pa rin tinanggap kasi masyadong magulo ang lahat para sa ating dalawa, lalong-lalo na para sa'yo." Kumunot ang noo ni Elara. "Ano pong ibig sabihin mo, Mommy?" Napabuntong hininga na lang siya. "May kinalaman din tungkol sa tatay mo. Sa totoong daddy mo, mas matanda sa akin ng 18 years ang totoong ama mo. Hindi ko alam na pamilyadong tao na siya. Nakwento ko na naman sa'yo na basta na lang niya tayong iniwan, hindi ba? Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko rin siya lubos na nakilala. Nang dumating si Inigo sa buhay natin, ayoko na sana pero natuto akong magmahal ulit dahil sa kanya.
Pero nasira ang lahat nang malaman ko na anak siya ng daddy mo, anak. Umawang ang bibig ng dalagita. So you mean kapatid ko po si Tito Inigo? Marahan siyang tumango. Oo, yun din ang dahilan kung bakit pinakawalan ko siya kahit mahal ko. Magulang lahat, naawa rin ako kay Tita Emily. Sa mama ni Inigo, wala siyang alam sa lahat ng mga nangyari. Natatali sa atin yung mag-ama at siya'y patuloy na nasasaktan. Kung pakakasalan ko si Inigo, magulo lang. Stepfather mo siya pero ang totoo kapatid mo pala? Sandaling nag-isip ang anak niya at nagulat siya nang tawanan lang nito yon. Pero mas gusto ko na siya na lang ang daddy ko. Mas feel kong daddy ko siya kaysa sa kuya. Wala pa akong pakialam kahit pareho kami ng totoong daddy. Ang tanging pakialam ko lang po kung okay siya sa'yo. And nakita ko po na minahal ka niya ng sobra nun. Inalagaan po tayo kaya I feel like nanghihinayang na hindi po tayo natuloy ang kasal ninyo. And mommy, hindi ka po nagmahal ulit. Siya naman ang natawa rito. Ayoko na anak, sapat ka na sa akin. Hindi ko kailangan ng partner o asawa. Masakit lang sa ulo. Dinantay ni Elara ang ulo sa balikat niya. Pero gusto kitang maging masaya, mommy. Kaya sa bawat desisyon mo, gusto ko pong suportahan. You're the best mom for me. Kaya I know na deserve mo po ang mga magagandang bagay dito sa mundo. Malungkot siyang napangiti. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Pero katulad ni Elara, may panghihinayang din talaga siya, lalo na kay Inigo. Pero kung biyaya talaga ito ng Diyos sa kanya, hahayaan bang mawalay pa? Lamig na lamig siya dahil sa winter. Kagagaling niya lang sa trabaho. Malapit lang ang bahay nila kaya naglalakad lang siya roon. Habang naglalakad, bahagya siyang natawa nang makita ang isang lalaking nakatambay sa malapit. Palakad-lakad ito at hindi mapakali. Parang may hinihintay at kinakabahan. Pero ang mas nakapukaw ng pansin niya, nanginginig ang mga tuhod nito dahil sa lamig. Pero nang magkatinginan sila, nawala ang tawa ni Sarah nang makita si Inigo. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Napakagatlabi ito. Sa tingin mo, anong ginagawa ko rito? Sana papasukin mo naman ang kawawa mong ex sa bahay mo. Lamig na ako. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Hindi maganda ang naging huling pagkikita nila. Pero siguro dahil na rin sa lumipas na panahon, parang naging magaan na ang lahat. Parang naging kalmado lahat ng damdamin na naipon sa kanila noon. Kanina mo nalaman ang address ko? Tanong ni Sarah habang binubuksan ang pinto. Sa anak natin. Masama niya itong tiningnan. Ano? Ngumiwi si Inigo at inibang usapan. Dapat talaga sa Pilipinas na lang tayo para hindi ako nilalamig ng ganito. Pero dahil nandito na kayo for good, i-petition mo na lang ako ha. Kunot na kunot ang noo ni Sarah. Pero mas lalo pa siyang nawindang at naguluhan nang makita ang ina ni Inigo sa loob ng bahay. Kaharap nito si Elara at nakikipagkwentuhan. Ano na, Daddy? Natatawang tanong ni Elara. Sabi ko naman po sa'yo, sa loob ka na lang maghintay. Darating naman ang mommy. Umismid si Inigo. Mag-aabang ako. Baka may iba nang naghahatid Hindi niya maproseso ang mga nakikita. Iniisip niya pa na baka panaginip lang yon. Pero nang tinawag siya ni Emily, doon siya tuluyang naniwala na totoo ang lahat ng yon. Doon niya napagtanto na matagal na palang may communication ang anak niya sa mga ito. Doon din nasabi na namatay na 2 years ago si Leonardo dahil inatake sa puso. Aaminin ko, nasaktan ako na malaman ang ugnayan mo kina Leonardo at Inigo. Lalong-lalo na sa asawa ko. Malumanay na sabi ni Emily. Nang inamin sa akin ng anak ko ang mga plano niya'y nawindang ako. Hindi ko matanggap. Nahihirapan akong tanggapin at naging sarado ang isipan ko. Galit ako sa'yo dahil muntik na kaming iwan ni Leonardo noon. Pero sa bandang huli, mas pinili niya pa rin ako. Pero ngayon kung kailan matanda na ako, saka ko lang naisip na mali ang lahat. Mali na naging martir ako sa isang lalaking hindi pinahalagahan ang pagmamahal ko. Hinawakan ni Emily ang kanyang kamay. Pasensya na. Pasensya na sa inyo na naging magulo ang buhay mo.
Hindi niya napigilan ang mga luha. Tita, hindi mo po kailangan humingi ng sorry sa akin. Ako po dapat ang humingi ng sorry. Umiling naman ito. Naliwanagan ang isip ko. Wala ka namang kasalanan. Wala kayong kasalanan ng anak mo. Hindi mo alam at niloko ka rin ng asawa ko noon. At ngayon, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng anak ko. Alam kong nagkasakitan kayong dalawa noon pero sana'y mapatawad mo pa rin siya. Sana'y hayaan mo pa rin na mahalin ka niya. Kasi nakita ko na sa ilang taon na wala kayong dalawa ni Elaray, parang nawala ng buhay si Inigo. Parang hindi na siyang dati kong anak. Nahihirapan na siyang maging masaya. Napatingin siya kay Inigo na namumungay ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Ayaw niyang maniwala na mahal pa rin siya nito pagkatapos ng ilang taong pagkakahiwalay. Pero ano bang dapat niyang paniwalaan? Siya rin naman, mahal pa rin ni Sera si Inigo kahit naging magulo ang lahat sa kanila. Kaya nang sila na ang mapag-isa nito, hindi niya na napigilang yakapin ng mahigpit. I'm sorry, tiniis kita. Sorry, hinaplos ni Inigo ang kanyang buhok. Ayos lang. Tama ka, kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ang space na meron sa atin, para rin sa ikabubuti nating dalawa. At ngayon okay ng lahat. Naghilom na kaya sana matanggap mo ulit ako. Sana may lugar pa ako sa puso mo. Mahal pa rin kita, Inigo. Nahihirapan akong tanggapin ang katotohanan noon pero mahal na mahal kita. Hinalikan nito ang kanyang noo at muli siyang niyakap. Magpakasal na tayo. Bahagya siyang natawa. Pero ang tawang yon ay may kasamang kapanatagan para kay Sera. Dahil sa wakas, nasa kanya ng pag-ibig na totoo at may pagpapatawad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung may mamahalin tayong mga bagong tao, kilalanin natin sila ng mabuti. Tandaan din natin na lahat ng tao ay nagkakamali, sinadya man o hindi. Gayunpaman, matuto pa rin sana tayong magpatawad at magmahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.